sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kakatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly sa New York City ngayong araw. Hataw Balita. Japanese Ambassador to the Philippines, kinabahala ang balitang massive coral harvesting sa Rizal o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Ika-11 ang magkakasunod na linggo na taas presyo sa mga produktong petrolyo, muli na namang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. Philippine National Police inanunsyo ang 249 na barangay na kabilang sa red category o areas of grave concern para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Hataw Balita. Civil Service Commission magsasagawa ng online job fair para sa mga nagnanais na magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan na magsisimula ngayong araw. Hataw Balita. Team Pilipinas sumakot ng mga medalya sa 19th International Clubs Taekwondo Organization Championships 2023 sa bansang Vietnam. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, hindi makadadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 78th session ng United Nations General Assembly sa New York City na magsisimula ngayong araw, September 18. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, isang delegasyon na lang na kanyang pangungunahan ng kakatawan sa Pangulo sa naturang pulong. Kasama rito sina Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, Health Secretary Teddy Herbosa at National Economic Development Authority Undersecretary Rosemary Edilion. Si Secretary Manalo rin ang magbibigay ng Philippine National Statement sa ngalan ng Pangulo sa General Debate. Ihayag niya rito ang mga advokasya ng bansa patungkol sa pagrespeto sa rule of law at climate change, gayon din ang mga naisakatuparan at hinahangad pa ng bansa sa hinaharap. Hataw Balita. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang mga kaso ng malawakang coral harvesting sa Rizal o Iroquois Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isinagawang news forum nitong Sabado, September 16, sinabi ni AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nagpadala sila ng military divers sa nasaabing reef matapos mag-alisa ng Chinese military vessels na namataan doon, at nang magsagawa ng water survey, tumambad na wala ng mga natirang coral sa lugar. Nakipag-ugnay na anya sila sa mga eksperto upang matiyak kung kailan nangyari ang pagkawala ng mga ito. Pero paglilinaw ng AFP, hindi pa umanutiya kung China talaga ang may pakana sa malawakang coral harvesting. Ayon kay Carlos, wala pa silang instruction para magsagawa ng isang joint patrol sa West Philippine Sea kasama ng ibang bansa bilang tugon sa issue. Hataw Balita. Isang nakababahalang balita ang massive coral harvesting sa Rizal o Iroquois Reef sa West Philippine Sea ayon sa Japan. Sa tweet ni Japan's Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, sinabi nito na ang karagatan ang lifeblood ng ating mundo at ang mga coral reef ang pulso nito. Kaya nararapat at anya ito nga protektahan para sa mga susunod na henerasyon. Welta naman ng China na siyang pinagsususpetsahan na nasa likod ng malawakang pagkawala ng mga coral. Sa Twitter post ng Chinese Embassy in Manila, dapat alarma ang publiko sa nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ang karagatan nga nila ang lifeblood ng ating planeta, kaya dapat na umano nitong tigilan ang pagpapakawala ng kontaminadong tubig mula sa Fukushima Power Plant. Nauna nang iginit ng Japan na ligtas ang pagpapakawala sa treated radioactive water mula sa planta. Hataw Balita.
Posible umanong ginagamit bilang dekorasyon at mga alahas ng China ang umano'y mga nakuha nitong coral sa Rozul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, kinukuha ng China ang malalaking mga clam sa ilalim ng reef, ang mga koral at mismong mga lamang dagat na nakatira doon. Lahat ng mga ito ay para umano gawing pang-decorate, paggawa ng estatwa, ornaments, jewelry at kung ano-ano pang mga bagay. Babala ni Batong Bakal, malaki ang epekto ng pagkuha ng corals hindi lang sa kapaligiran kundi pati na rin sa food security ng bansa. Nawawala kasi ang natural na tirahan ng mga isda at nababawasan ng kanilang kakayahan na magparami. Hataw Balita. Nakumpiska ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang nasa 42 million pesos na halaga ng smuggled na bigas sa isang warehouse sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na natuntun nila ang nasabing warehouse sa may barangay San Jose, Guso, matapos na makatanggap ng impormasyon na puslit o smuggled ang mga bigas na nakaimbak dito. Base sa isinagawang inventory, aabot sa mahigit 40,000 na mga sako ng alas jasmine na fragrant rice ang mga nasabat na kontrabando. Ayon sa BOC, mayroong discrepancy sa mga dokumentong idineklara ng importer sa nasabing shipment. Hindi rin umano ito covered ng sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant Industry. Kaugnay nito, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act ang mga nasa likod ng nasaba na bigas. Hataw Balita. Nag-remit na ang State-Owned Land Bank of the Philippines nitong Huwebes, September 14 sa Bureau of the Treasury ng nasa 50 bilyong pisong kontribusyon bilang inisyal na kapital para sa Maharlika Investment Fund o MIF. Pinumpirma ng State-Owned Bank na ang remittance ng kanilang kontribusyon sa Maharlika Investment Corporation ay bahagi ng kanilang responsibilidad na nakabatay sa Republic Act No. 11954 na siyang nagtatag sa MIF. Kasunod ito ng inilabas na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bureau of the Treasury na inisyu nitong nakaraang buwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank President and CEO Lynette Ortiz na ang batas na bumubuo sa MIF ay may sapat na safety nets para protektahan ang kanilang pinuhunang pondo para rito. Samantala, tiwala naman si Finance Secretary Benjamin Jokno na malaki ang tsansa na maging operational na ang MIF sa katapusan ng taon. Mayroon na rin anyang mga multilateral financial institution at foreign investor na nagpapahayag ng interes para mamuhunan dito. Hataw Balita. Suspect sa pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara na sintensya na ng 15 taong pagkakakulong. Ayon sa Philippine Embassy sa Kuwait, bukod sa 15 taong pagkakakulong dahil sa murder, nasintensyahan din ito ng 1 taong pagkabilanggo dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. At dahil minor de edad ang suspect na si Turki Ayed Al-Azmi, mas mababa ang ibinigay na hatol ng husgado. Mayroon din itong 30 araw para iapila ang judgment sa Court of First Instance ng Kuwait. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, na ipagbigay alam na sa pamilya ng OFW ang hatol at ipinagpapasalamat ang tulong na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Si Ranara ay natagpuang patay sa disyerto ng Kuwait noong January 21. Hataw Balita. Tinanggal na sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot sa pagpaslang sa minor de edad na si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity sa police operation sa Navotas City noong August 2. Ang mga ito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmark Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Sila ay napatunayang guilty sa kasong grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Eunice Salas,
Kumbinsido si NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na lumabag ang mga pulis sa Police Operational Procedures. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service. Pakinggan po natin ang pahayag ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Eunice Salas. Itong dalawang opisyal po, si Captain Carpio at Captain De La Cruz, napag-alaman nga po na mayroon talagang sapat na ebidensya or substantial evidence na maging liable sila for doctrine of command responsibility dahil hindi nga po nila na-supervise ng maayos ang mga aksyon ng kanilang tao. At ito naman pong anim, sila po ay liable din for conduct unbecoming of a police officer dahil nga po dun sa mga irregularities na na-commit nila during that operation. Una nga po dito yung kawalan ng paggamit ng body-worn cameras, at yung violations po sa mga POP natin, and yung pinaka-grave po dito is yung iniwan po nila yung katawan ni Gerald sa tubig for more than 3 hours. Yun po yung mga nakasaad dun sa desisyon na pinirmahan ng ating Regional Director noong September 13. Kasama rin sa inalisa serbisyo ang team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Captain Luisito De La Cruz dahil sa kasong grave neglect of duty. Samantala, pinirmahan na rin ni General Nartates ang dismissal ng 5 pulis na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Maynila noong July 11. Ang mga ito'y sina Police Staff Sergeant Ryan Paculan, Police Staff Sergeant John Erwin Isaac, Police Corporal John Mark Dabukol, Patrolman Jeremiah Pascual at Patrolman John Lester Pagar dahil sa kasong serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Hataw Balita. Oy, badges po para sa ating mga motorista dahil sa ika-11 magkakasunod na linggo. Muli na namang magpapatupad ang oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 19. Sa inisyal na pagtayaan ng mga oil company, 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay inaasang tataas ng piso at 70 sentimos hanggang 2 piso kada litro. Samantala, aabot naman sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos ang posibleng price increase sa bawat litro ng kerosene. Ngayong araw, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula bukas. Noong Miyerkules ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUB driver at operator. Gayunman, may ilan pa ring mga tsuper ang hindi pa nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Hataw Balita. Maabot na sa 249 na barangay ang inanunsyo ng Philippine National Police o PNP na kabilang sa red category o areas of grave concern para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na buwan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinukoy na ng Philippine National Police ang 249 na barangay na nasa red category. Ngayon papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa. Sa nakaraang press briefing sa Camp Crame nitong Biyernes, September 15, sinabi ni Deputy Chief for Operations Lieutenant General Michael John Dubria na ang mga nato ng barangay na nasa areas of grave concern. Sa orange category ng election hotspots list, mayroong 1,344 barangay ang naibilang, habang 1,010 naman ang kasama sa yellow category. Samantala, nagpulong na ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP sa National Joint Security Control Center upang may paghambing ang kanilang hawak na record pagdating sa election hotspots sa bansa. Kung mapagtutugma na ang record ng militar at pulis, saka pa lamang ito isusumite sa COMELEC Anbank para isapinala. Ayon naman kay PNP Chief General Benjamin Acorda, may 27 kumpirmadong pasok sa election-related violence incidents. Nangyari ang 4 sa mga kasong ito sa Taal, Batangas, Libon sa Albay at mga bayan ng Malabang at Piagapo sa Lanao del Sur.
286 na mga baril ang nakumpiska sa mga checkpoint, habang 456 na mga individual ang naaresto mula na magsimula ang election gun ban nitong August 28. Hinihikayat naman ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga kumakandidato na magsumiti na ng aplikasyon sa COMELEC website para ma-issue ng Certificate of Authority for Security Detail. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nabigyan ng karagdagang 2.5 billion pesos na pondo ang Commission on Elections para sa pagsasagawa ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa October 30. Itong pinahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa deliberations ng 22.9 billion proposed budget ng COMELEC para sa 2024. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangan nila ng additional budget bukod sa orihinal na 8.441 billion pesos na ibinigay sa kanila bunsod ng lumaking bilang ng mga bagong botante. Sa ngayon ay umabot na sa 11 bilyong piso ang kabuang pondo ng komisyon para sa nalalapit na halalan. Hataw Balita. Upang mapabilis ang pagresolba sa problema ng bansa sa insurhensiya, maglalaan ng 5 bilyong piso ang pamahalaan para sa mga programang pangkapayapaan. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Aabot sa mahigit 5 billion pesos ang ilalaan ng pamahalaan para sa programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA project. Layo nitong mas mapabilis ang pagresolba ng problema ng bansa sa insurhensya at tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., karamihan sa paggagamitan ng nasabing pondo ay ang Farm to Market Road Project, mga tulay, educational at livelihood project para sa mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. And yun din ang formula natin na nakikita natin sa buong Pilipinas, even sa Eastern Samar. Nakikita natin na pagka nabuo ang mga bridges and roads, nagkakaroon ng economic activity at saka yung freedom of movement sa mga tao. When people move. Sa pagdalo ng kalihim sa ginanap na kapistahan Peace Fair sa probinsya ng Albay noong Biyernes, September 15, sinabi nito na target ng pamahalaan na bago matapos ang termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matuldukan na ang problema ng bansa sa insurhensya. At naniniwala kami na ang suporta ng ating mahal na presidente para matuldukan ang lahat ng insurhiya ay magaganap sa kanyang administrasyon. Or more or less, ang nakikita po namin ay maybe before the end of 2024, magkaroon na po tayo ng final settlement. Dagdag pa ng kalihim, aabot sa mahigit 40,000 mga dating rebelde ang posibleng mabenepisyuhan sakaling dumating na ang nasabing pondo. Samantala, maglalaan din ng 50 million pesos ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Bicol University para magtayo ng Peace and Development Center sa naturang institusyon. Gagamitin ang itatayong opisina para pangunahan ng pagpapalakas sa peace education, lalo na sa mga estudyante sa Bicol Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Good news po para sa mga empleyado ng gobyerno dahil may patutupad na libreng sakay ang MRT at LRT2 ngayong araw ng Lunes, September 18 hanggang September 20. Ang nasabing programa ay pakikisa sa pagdiriwang ng 123rd anniversary ng Philippine Civil Service. Libreng makasasakay sa MRT3 ang mga government employee sa buong operating hours ng tren, habang iiral naman ang free ride sa LRT2 ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid government ID para makapag-avail ng libreng sakay. Hataw Balita.
Isang online job fair ang isasagawa ng Civil Service Commission na magsisimula ngayong araw hanggang September 22 para sa mga nagnanais na magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng online employment company na jobstreet.com kung saan ipopost kung ano-anong government organizations ang may job offer at positions na maaring applyan ng mga interesadong aplikante. Inaanyayahan ng CSC na makiisa sa online job fair ang mga fresh graduate at iba pa nating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Ang isasagawang job fair ay bahagi na rin ng selebrasyon ng ika-123 anibersaryo ng Civil Service Commission. Hataw Balita. Pumakot ng mga medalya ang Team Pilipinas sa katatapos na 19th International Clubs Taekwondo Organization o ICTO Championships 2023 sa bansang Vietnam. Si Toto Pabros humahataw. Hataw Balita. Nakatakdang umuwi ngayong araw sa Pilipinas sa 14 na atleta ng Team Pilipinas matapos nilang magwagi ng 3 ginto, 4 na silver at 5 bronze medal sa katatapos na 19th International Club Taekwondo Organization o ECTO Championship na ginanap sa Tien Son Sport Complex sa Da Nang, Vietnam nitong September 14 hanggang 17. Actually ngayon, katatapos lang nakakuha din kami ng 3 gold, 4 na silver at 5 bronze. Kamusta po yung mga kalaban? Malakas sila, sir? Ako, medyo matindi yung kalaban kasi ang nakalaban namin halos yung mga national team ng Vietnam. Malalakas, lalo na kasi dalawa yung kategory ng pinaglalabanan namin. Yung Pomse at saka Kirugi. Ngayon, doon sa Pomse, medyo matitindi kasi nandyan yung national team. At least yung Kirugi, medyo hindi nag-participate yung mga other countries. Nagwagi ng tig-isang gintong medalya sina Abelardo Ducusin Jr., Jose Gacayan Jr. at Vicente Vega sa Taekwondo category over 50 Tempomsay. Wagi rin ng tig-isang silver medal sina Ersa de Colringor, Car Adriel Talbo sa Pomsay under 14 pair. Tig-isang silver medal din ang nasungkit ni Skylane May Haramilla sa Kryogi under 17 junior category at Rihanna Sai Tablang under 14 cadet category. Tig-isang bronze naman ang nasungkit ni Vicente Vega under 50 individual pomsay. Benji Ragundin sa Kryogi under 50 open category at David Espiloy na taga San Fernando La Union under 17 junior category, Justin Velasquez under 14 cadet category at Crislin Ramos under 12 children category. Samantala, naging emosyonal naman ang Head of Delegation at Presidente ng Pilipinas Taekwondo Incorporated na si Loreto Velasquez dahil sa kalagayan at pinagdaanan ng kanyang delegasyon at mga manlalaro para makasali sa international na kompetisyon. May mga kasamahan din namin na nakahingi rin ng counting solicitation sa kanilang province. Kung yung mga sasakyan na papuntang airport, yun, at saka yung iba, mayroong kasamount na naibigay na kahit papaano ay nakatagdag. Ang katatapos na 19th International Club Taekwondo Organization ay nilahukan ng 500 participant mula sa 12 bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Mula rito sa San Fernando, La Union, Toto Pabros humahataw. Hataw Balita. Umabot na sa 12 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na naitala ng Department of Agriculture bunsod ng pananalasa ng habagat sa bansa. Batay ito sa isinagawang assessment ng ahensya sa 10 rehiyon sa bansa na lubhang naapektuhan ng sama ng panahon. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Sa tala ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, umabot na sa mahigit 437,000 ang mga apektadong magsasaka at mangingisda sa 10 rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Cordillera Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Socsargen at Caraga Region. Ayon sa DA, mahigit 250 hektaryang lupang sakahan ang naapektuhan
at may production loss na tinatayang mahigit 279 metric ton. Kabilang naman sa mga apektadong pananim ang mais, palay, mga high-value crop, livestock at poultry at maging sa pangisdaan. Kasama rin ang mga agricultural machinery at mga gamit, irrigation system, farm and fisheries facilities at fishing gear at parapernalya. Namahagi naman ng tulong ang DA-DRRM para sa mga apektadong mga magsasaka ng mahigit 46 million pesos na halaga ng binhing palay nitong araw ng Huwebes sa Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Mahigit 10 milyong piso naman ng corn seeds ang ipinagkaloob sa mga magsasaka sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley at Western Visayas. Assorted vegetable seeds na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso ang ibinigay sa Cagayan Valley. 51,000 pisong halaga ng veterinary drugs para sa Ilocos Region at mahigit 12,000 bags ng bigas ang inirelease ng National Food Authority o NFA. May 700 milyong pisong pondo pa ng Quick Response Fund ang pinoproseso pa para naman sa rehabilitasyon at pagbangon para sa iba pang mga apektadong lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, walang na-monitor na anumang low pressure area o sama ng panahon sa loob man o labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Lunes, September 18. Mababa pa rin naman ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa susunod na 2 o 3 araw. Inaasahan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang siyang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng kapuluan. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Mindanao ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa ITCZ. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng mainit na panahon sa bandang tanghali, pero sa hapon o gabi ay posible ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sisigat po ang araw mamayang alas 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 5:56 ng hapon. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patay ang isang magsasaka matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng palayan sa Barangay Balading, Malinaw, Albay nitong Biyernes, September 15. Kinilala ang biktima na si Raymark Rubia, binata, 24 na taong gulang. Samantala, sugatan naman ang 2 kaibigan nito na sina Angelo Hopioros, 21 taong gulang at Ariel Hopioros, 31 taong gulang, binata pawang residente ng nasabing lugar. Nasa gitna ng palayan ng 3 habang umaani nang maganap ang insidente. Agad na rumesponde ang ilang residenteng nakakita sa pangyayari at ipinagbigay alam ito sa Malinaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Naisugod pa sa ospital ang 3, subalit idineklarang dead on arrival si Raymark. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita. Kinumpirma ng Police Regional Office 3 ang pagbaba ng mahigit 2% sa crime rate sa Central Luzon. Samantala, prioridad ng PNP ang pagpapatupad ng checkpoint para matiyak ang katahimikan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Si Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Mas pinaigting pa ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE sa susunod na buwan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acordo Jr., mahigpit nilang ipatutupad ang election rules. Nakikita natin the implementation
electionals, especially at the checkpoint. We will see it that those that are related with the electionals natin na bawat, especially on the firearms. So pinagtanawagan tayo sa mga may mga issue that let us be aware of this gun ban. Sa datos ng Police Regional Office 3, simula August 28 hanggang September 12, umabot sa 79 ang arrested persons at nasa 62 ang nakumpiskang iba't ibang kalibre ng baril. Bumaba naman ng 2.40% o 638 ang crime incidents sa Region 3. Simula January hanggang August 2022 ay nasa 26,560 ang naitalang krimen kumpara sa 25,992 ngayong 2023. Samantala sa ika-122nd Police Anniversary Celebration ng Police Regional Office 3, pinarangalan ng ilang pulis, local government units na naging mabuting halimbawa sa kanilang kapwa-pulis at komunidad. Pinangunahan din ni General Acorda ang pagbubukas ng bagong PNP Regional Internal Affairs Service 3 at Multipurpose Hall. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Ipagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan ng 17 mga bagong patrol car sa Sorsogon Police Provincial Office. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Upang lalong mapaigting ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan ng Sorsogon, ipagkakaloob ngayong araw September 15 ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon ang 17 mga bagong patrol cars para sa Sorsogon Police Provincial Office. Ayon sa local government unit, ang mga nabanggit na patrol cars ay bahagi ng suporta ng pamahalaan sa pambansang pulisya. Inaasahang magbibigay ng malaking pagtaas sa kapasidad ng mga pulis ang naturang mga bagong sasakyan sa kanilang pagpapatupad ng kaayusan sa buong lalawigan sa pamamagitan ng mga moderno at mahusay na kagamitan. Makatutulong din ang mga ito sa mabilis na pagtugon sa pagtakbo sa mga insidente sa lalawigan. Samantala, umaasa naman ang Sorsogon LGU na sa pamamagitan nito mapaiigting ang seguridad at maiiwasan ang paglaganap ng krimen sa probinsya at maipromote ang pagsunod sa batas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Ayan, at ang bilis ng ating oras. At shoutout muna tayo sa mga nakatutok po sa atin. Banggit tayo ng ilan dun po sa ating mga suki na nakamonitor sa atin sa YouTube, gaya ni Roon Cunanan at ni Enrico Almario, ganun din ni Efren Nelia ng Italy. Ayan, tsaka si Lilian Poblete ng Singapore. At sa Facebook naman si Hener Aliparo at Dens Olivar. At siyempre shoutout po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, day 6 na po tayo sa ongoing mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Setyembre 2023 sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.